Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,232-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sigurado ka bang ayaw mong suklian ko ang pabor mo kahit sabihin ko sa iyo na may paraan ako para mapabuti ang iyong likas na espiritual na ugat tungo sa isang kulay lila? Umalangaw-ngaw sa tainga ni Wendy ang mga salita ni Alvin na nagdulot ng matinding pagyanig sa kanyang puso. May paraan ba siya para mapabuti ang kanyang likas na espiritual na ugat? Base sa kanyang nalalaman, walang paraan para mapabuti ang likas na espiritual na ugat. Gayunpaman, sinabi ng binata na nakatayo sa harap niya na matutulungan niya itong mapabuti ang kanyang likas na espiritual na ugat tungo sa isang kulay lila. Ang isang lilang likas na espiritual na ugat ang pinakamahusay na likas na espiritual na ugat. Bagamat hindi naman masama ang kanyang kasalukuyang likas na espiritual na ugat, isa lamang itong indigo na likas na espiritual na ugat. Hindi ito maihahambing sa isang lilang likas na espiritual na ugat. Tumingin si Wendy kay Alvin habang nanginginig ang boses na nagtanong, maaari mo ba talagang mapabuti ang aking likas na espiritual na ugat? Mahihirapan siyang paniwalaan ito kung may ibang magsasabi sa kanya na kaya lang mapabuti ang kanyang likas na espiritual na ugat. Gayunpaman, 100% siyang sigurado na hindi nagsisinungaling si Alvin sa kanya kahit na medyo hindi kapani-paniwala ang buong pangyayari. Kung tutuusin, walang dahilan para magsinungaling siya sa kanya. Nang maharap sa tanong ni Wendy, walang pag-aalinlangang sumagot si Alvin, syempre. Tiningnan niya ito habang patuloy na sinasabi, tara na. Maghahanap tayo ng biktima para mapabuti ang iyong likas na espiritual na ugat. Nakahanap ng biktima. Nalito si Wendy nang marinig niya ang mga sinabi nito. Ano ang ibig niyang sabihin sa paghahanap ng biktima para mapabuti ang kanyang likas na espiritual na ugat? Hoy! Natauhan lamang si Wendy nang marinig niya ang tunog ng paghiwa ng espada sa hangin. Natuklasan niya na nakapasok na si Alvin sa isa sa mga pasilyo, palabas. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at sumunod na lang. Sa kasalukuyan, ang puso ni Wendy ay nagugulo. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa nilang maghanap ng biktima para mapabuti ang kanyang likas na espiritual na ugat. Hoy! Hoy! 2 bagso ng hangin ang umihip kasunod ni na Alvin at Wendy na palabas na. Maya-maya, nakarating sila sa mga pasukan ng 81 na pasilyo. Ang daming pasukan. Alin ang dapat nating piliin? Pagdating nila sa lugar na ito, nakarinig agad si Alvin ng kaguluhan. Maraming tao pala ang nakapasok sa lugar na ito. Dahil wala ang mga taong ito noong naunang insidente, wala ni isa sa kanila ang nakakilala kay Alvin. May lalabas. Ang paglitaw ni na Alvin at Wendy ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Parami ng parami ang mga taong tumingin sa kanilang dalawa. Isang matipuno at matangkad na lalaking nasa katanghaliang gulang ang naglakad sa ere patungo kay Alvin habang nagtatanong sa malakas at maingay na boses, Hoy, kapatid! Ano ang nakuha mo sa loob? Bakit hindi mo ipakita sa aming lahat? May bahid ng pagbabante sa kanyang tono. Tama. Bakit hindi ka magpakita sa amin? Kapatid, huwag mong itago ang kayamanan para sa iyo. Baka kailanganin mong manatili rito habang buhay kung magagalit ka sa amin. May tumawa at nagsabing, gusto ko kung paano prangka ang pagsasalita ng lahat. Habang naglalakad ang lalaking nasa katanghaliang gulang patungo kay Alvin, ang ilan sa mga taong naruroon ay nagsimulang magkomento ng paisa-isa. Ang kanilang atensyon ay nakatuon lamang kay Alvin. Lahat sila ay nagtataka kung anong mga kayamanan ang nakuha ng binata na lumabas mula sa isa sa 81 na pasukan. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang papalapit sa kanya ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Si Wendy, na nakasunod kay Alvin, ay sa wakas ay galit na nagsabi, takbo ka. Sa kasalukuyan, ang kanyang ekspresyon ay bumalik sa dating anyo ng isang reyna ng yelo. Napakaganda niya na kayang-kaya niyang pabagsakin ang isang bansa. Naglabas siya ng isang ramdam na malamig na aura. Biglang natigilan ang lalaking nasa katanghaliang gulang na naglalakad papunta kay Alvin nang maramdaman niya ang malamig na aura. Pakiramdam niya ay magyayelo siya kung magpapatuloy siya. May bahid ng takot na makikita sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Wendy. Ang aura pa lang nito ay nakakapangilabot na. Sino ang babaeng ito?
Samantala, sabay-sabay na ibinaling ng mga taong naruroon ang kanilang atensyon kay Wendy nang marinig nila itong magsalita. Mukhang pamilyar siya. Tama ka. Maraming tao ang pamilyar kay Wendy, ngunit hindi nila matukoy kung sino siya. Sa sandaling ito, tinanong ni Alvin si Wendy, hindi taga Wandering Saint Palace ang mga taong ito, tama ba? Kanina, nag-imbestiga siya gamit ang kanyang banal na kamalayan at kinumpirma na ang mga taong ito ay mga Diablo tao. Hindi sila mga tao. Oo, agad na sagot ni Wendy kahit hindi niya alam kung bakit ganoon ang itinatanong ni Alvin. Hindi naman ganoon kalamag ang ekspresyon ng mukha niya nang kausapin niya ito. Ikinagulat ito ng mga taong naruroon. Sino ba itong binata na nakasuot ng lila? Bakit ibang-iba ang trato sa kanya ng reyna ng yelong ito? Bigla na lang may sumigaw, naaalala ko na ngayon. Siya si Wendy. Si Wendy. Siya si Wendy. Ang pinakamagandang babae sa ating angka ng mga demonyo tao at ang nangungunang makapangyarihang babae sa mga nakababatang henerasyon sa palasyo ng mga Wandering Saint. Siya talaga yan. Kaya pala parang pamilyar siya. May chismis na si Wendy ay malayo sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Bakit iba ang pakikitungo niya sa binata na nakasuot ng lilang damit na ito? Maaari kayang may nararamdaman siya para sa binata. Posible. Kung kakalat ang balita tungkol dito, sigurado akong ang binatang ito ang magiging pangunahing kaaway ng lahat ng lalaki sa angkan ng mga tao-demonyo. Habang nag-uusap sila, ang mga lalaking human devil ay may ekspresyon ng inggit, selos, at puot sa kanilang mga mukha nang tumingin sila kay Alvin. Si Wendy ang pinakamagandang babae sa angkan ng mga tao-diablo. Paano sila hindi makakaramdam ng inggit, selos, at puot ngayong may pumitas ng isang napakagandang bulaklak? Kung dati lang iyon, malamang ay magagalit si Wendy nang marinig niya ang mga salitang iyon, ngunit sa kasalukuyan, nanatili lamang siyang tahimik habang nahihiyang sumisilip kay Alvin. Wala siyang pakialam sa mga sinasabi ng mga taong ito, ang mahalaga sa kanya ay ang reaksyon ni Alvin sa kanilang mga sinabi. Sa kasamaang palad, nakatadhana siyang mabaygo. Nanatiling walang emosyon si Alvin nang marinig niya ang mga talakayan sa paligid na parang hindi niya ito narinig. Nakaramdam ng matinding kalungkutan si Wendy nang makita niya kung gaano kalmado si Alvin. Sabi ni Alvin, dahil hindi sila taga Wandering Saint Palace, sa palagay ko ay hindi ko na sila kailangang tretuhin ng magalang. Pagkatapos niyang magsalita, isang alon ng malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Mabilis na lumitaw ang mga alimpuyo mula sa hangin at tuluyang nilamon ang Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid sa isang kisap mata lamang. Ginamit ni Alvin ang Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, para itaas ang kanyang Sun Saint origin. Kung ikukumpara sa Time Cave, mas mayaman ang Heaven and Earth Spirit Energy dito. Patuloy na tumaas ang Sun Saint origin ni Alvin sa antas na maihahambing sa isang powerhouse sa 8 anyo ng Saint Celestial Stage, ngunit bigla siyang nakaranas ng problema. Ang Heaven and Earth Spirit Energy dito ay hindi rin sapat upang itaas ang kanyang Sun Saint origin sa antas na maihahambing sa isang powerhouse sa 9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Walang duda na kaya kung iangat ang aking Sun Saint origin sa antas ng isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, tuluyan ko nang nilamon ang Heaven and Earth Spirit Energy dito. Mukhang kailangan kong pumunta sa isang bukas na espasyo kung gusto kong ilabas ang buong potensyal ng Elementary Devouring Tactic, naisip ni Alvin sa sarili. Ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa dito ay hindi gaanong mayaman dahil makikipot ang mga pasukan, na nagiging sanhi ng mabagal na pagdaloy nito. Dahil dito, walang sapat na enerhiya ng espiritu ng langit at lupa para lalong mapalakas ni Alvin ang kanyang lakas. Pagkaraan ng ilang sandali, pinili niyang tumigil. Akala ko makikita ko na ang pinakamataas na limitasyon na kaya kong itaas ang aking Sun Saint origin. Gayunpaman, mukhang kailangan kong maghintay hanggang sa makalabas ako. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob. Sa katunayan, hindi na niya kailangang gamitin ang Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, para harapin ang grupong ito ng mga Human Devil. Ginawa niya lang iyon dahil gusto niyang subukan ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang Sun Saint origin. Tutal, ang pinakamalakas na Human Devil sa karamihan ay nasa 5th form lamang ng Saint Celestial Stage. Nang marinig ang mga salita ni Alvin kay Wendy, dumilim ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Malamig niyang tinanong, ano ang sinusubukan mong gawin?
Maaaring natatakot siya kay Wendy, ngunit hindi ibig sabihin noon ay natatakot siya sa magandang batang ito. 2233. Tumahimik. Biglang sigaw ni Alvin habang nakatitig sa lahat pagkatapos magsalita ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Natahimik ang lahat pagkasabi ni Alvin. Bumuhos. Bumuhos. Habang umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng mga pagsabog, isang malakas na puwersa na kasing lakas ng Maunas na dagat ang bumulusok palabas. Ang target ng puwersa ay walang iba kundi ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagsalita kanina. Napakabilis ng puwersa kaya't walang oras ang lalaking nasa katanghaliang gulang para gumanti. Nang mapagtanto niya ang nangyayari, tahimik na siyang binalot ng di nakikitang kapangyarihan. Para siyang isang nag-iisang bangkang inaanod sa isang Maunas na dagat bago nilamon ng malalakas na alon. Oy! Isang bagzo ng hangin ang humampas sa damit ng lahat ng naroon habang ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay naglaho sa kanilang paningin. Ang mga may mahinang cultivation ay napaatras dahil sa malakas na hangin. Ang hangin ay nagmula sa puwersang ginamit ni Alvin upang lipulin ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang lalaki ay pinatay ng walang bakas. Wala siyang iniwang bangkay. Batay dito, makikita ng isa kung gaano katikat ang puwersa. Natulala pa rin si Wendy sa nakitang pagpatay ni Alvin sa lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig niya ang boses nito na umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Relax ka lang, at huwag kang lumaban. Pinabubuti ko ang iyong likas na espiritual na ugat. Base sa mga sinabi ni Alvin, tila handa na siyang pagbutihin ang kanyang likas na espiritual na ugat. Bigla na lang, naramdaman ni Wendy ang isang banal na kamalayan na nababalot at pumasok sa kanyang katawan, patungo sa kanyang kaluluwa. Nang maalala niya ang mga salita ni Alvin, kumalma siya at hindi na ito napigilan. Ang banal na kamalayan, natural lang, ay kay Alvin. Matapos kumpirmahin ang lokasyon ng innate spiritual root ni Wendy, agad na ginamit ni Alvin ang divine ability, ang elementary devoing technique, at nilamon ang innate spiritual root ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at pinag-isa ito sa kanyang innate spiritual root. Pagkaraan ng ilang sandali, ang likas na espiritual na ugat ni Wendy ay naging mas malalim na indigo. Iyon lang. Nang mapagtanto ni Wendy na binawi na ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan, likas niyang sinipsip ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa at natuklasan na ang kanyang bilis sa pagsipsip ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa ay mas mabilis kaysa dati. Bagamat nararamdaman niya ang pagbuti, hindi naman ito kalakihan. Naguluhan siya. Hindi ba't sinabi mong mapapabuti ito sa isang lilang likas na espiritual na ugat? Maaari kayang nagsisinungaling sa kanya ang binata na nakasuot ng lila tungkol sa pagpapabuti ng kanyang likas na espiritual na ugat sa isang lilang ugat. Nawala na ang lalaking iyon. Napakadali lang ba para sa kanya na patayin? Kanina, nakaramdam ako ng isang hindi masisirang puwersa mula sa binata na nakasuot ng lila. Sa sumunod na sandali, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay naglaho na sa ere. Napakalakas na kasanayan. Kahit si Wendy ay maaaring hindi ganoon kalakas, di ba? Kaya nangangahulugan ito na ang binata na nakasuot ng lila ay mas malakas kaysa kay Wendy. Nagkaroon ng kaguluhan ng makabawi ang grupo ng mga Diablo tao mula sa kanilang nakita. Napuno ng takot ang kanilang mga mata nang tumingin sila kay Alvin ngayon. Hindi nakakapagtaka na nakuha niya ang atensyon ni Wendy, ang pinakamagandang babae sa mga Diablo tao. Lumalabas na napakalakas niya. Nasabi ko na nagagawin kong lila ang iyong innate spiritual root. Hindi ko babawiin ang aking mga sinabi. Magtiyaga ka lang, sagot ni Alvin kay Wendy sa pamamagitan ng voice transmission nang makita niya ang naguguluhang ekspresyon sa mukha nito. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis siyang lumipad palabas nang hindi man lang hinintay ang tugon ni Wendy. Oy! Nang maglaho si Alvin sa ere, muling umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng ihip ng hangin. Ito. Nang makabawi si Wendy sa kanyang katinoan, tiningnan niya ang figurang nawala. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at isang ekspresyon ng pagkalito ang lumitaw sa kanyang mukha. Nabigla siya sa bilis ni Alvin nang bigla itong dumaan sa mga human devil na naroon, at pinatay ang bawat isa na kanyang nakasalubong. Pagkalipas ng ilang sandali, huminto si Alvin. Walang nakitang buhay na mga Diablo tao. Lahat sila ay napatay ni Alvin na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha.
Ang angkan ng mga tao Diablo, maliban sa mga tao na makapasok sa palasyo ng mga Wandering Saint, ay pawang may bahid ng dugo ng tao mula sa ibabang lalawigan ng lupain ng mga Dao Martial Saint. Hindi nakaramdam ng pagsisisi si Alvin nang patayin niya sila. Nagulat si Wendy nang mapanood niya itong patayin ang grupo ng mga Diablo tao. Huwag kang lumaban. Di nagtagal, naramdaman niyang muling pumasok sa kanyang katawan ang banal na kamalayan mula kanina. Ang proseso ay katulad ng dati. Nang bawiin ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan, sinabi niya kay Wendy, subukan mo. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang lahat ng likas na espiritual na ugat mula sa grupo ng mga Diablo ng tao na kanyang pinatay bilang mga sustansya para sa likas na espiritual na ugat ni Wendy. Matagumpay niyang nabago ang ordinaryong indigo na likas na espiritual na ugat nito tungo sa isang madilim na indigo. Kailangang malaman ng isang tao na ang pagbabago sa isang madilim na kulay ay hindi isang maliit na pagbuti. Ito. Nanlaki muli ang mga mata ni Wendy sa gulat nang tingnan niya ang kanyang innate spiritual root. Hindi makapaniwala ang ekspresyon niya. Natuklasan niya na ang bilis niya sa pagsipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy ay tumaas ng 2 hanggang 3 beses. Mayroon ka na ngayong Dark Indigo Innate Spiritual Root. Hindi magtatagal at magbabago ito at magiging violet, paliwanag ni Alvin habang nakatingin kay Wendy. Pagkatapos niyang magsalita, kumislap ang kanyang katawan at lumabas siya sa isa sa 81 na pasukan. Ang pasukan na nilabasan niya ay iba sa pinasok niya kanina. Random siyang pumili ng isa para makalabas sa lugar. Sumunod ka sa akin. Agad na paalala ni Alvin kay Wendy nang malapit na itong umalis. Nang marinig ni Wendy ang mga salita ni Alvin, hindi siya nag-atubiling sumunod. Natulala pa rin siya habang sinusundan ito. Sandaling panahon lang ang lumipas bago naging maitim na indigo ang kanyang likas na espiritual na ugat. Pakiramdam niya ay nananaginip siya. Kanina, pinatay niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon, at ang aking likas na espiritual na ugat ay bumuti ng kaunti. Matapos niyang patayin ang grupo ng mga Diablo tao, ang aking likas na espiritual na ugat ay bumuti ng husto. Nang kumalma si Wendy, nalaman niya ang koneksyon sa pagitan ng pagbuti ng kanyang likas na espiritual na ugat at ang pagkamatay ng mga Diablo tao sa kuweba. Hindi nakakapagtaka na ginamit niya ang salitang biktima kanina. Lumalabas na ang mga Diablo tao ang biktima para tulungan akong mapabuti ang aking likas na espiritual na ugat. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Wendy ang nangyayari. Ginabayan ni Alvin si Wendy sa maraming pasilyo at palihim na nilamon ang likas na espiritual na ugat ng mga Diablo tao na kanyang nakasalubong sa daan. Gayunpaman, hindi niya sila pinatay. Ayaw niyang gawing kaaway ang buong angkan ng Diablo tao. Bukod doon, hindi niya pinabayaan ang mga tao na makapasok sa Wandering Saint Palace. Maiisip ng isa, kung lalaganap ang insidente ngayon, walang dadang siya ang magiging target ng angkan ng Diablo tao. Kaya naman, kinailangang manatiling tahimik si Alvin. Hindi niya maaaring ipaalam ito sa ibang tao. Tapos na. Matapos maglakbay sa ilang dosenang pasilyo, matagumpay na natulungan ni Alvin si Wendy na mapabuti ang kanyang likas na espiritual na ugat tungo sa isang kulay lila. Isa na siyang walang kapantay na henyo ngayon. Tapos na ba? Tuwang-tuwa si Wendy nang marinig niya ang voice transmission ni Alvin. Sinubukan niyang higupin ang Heaven and Earth Spirit Energy, at nang matuklasan ang kasalukuyang bilis ng kanyang cultivation, labis siyang natuwa. Ibinalik ko na ang pabor na utang ko sa iyo. Sana ay hindi mo napag-usapan ang nangyari ngayon sa iba. Sabi ni Alvin habang nakatingin kay Wendy nang may kamalayan, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Dahil kaya kitang bigyan ng isang lilang likas na espiritual na ugat, kaya ko rin itong alisin. Kunin ang kanyang likas na espiritual na ugat. Nabalot ng takot ang puso ni Wendy nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Kung may nagsabi sa kanya bago pa man ngayon na kayang kunin ni Alvin ang likas na espiritual na ugat ng mga tao, hindi siya maniniwala. Gayunpaman, matapos paulit-ulit na mapanood siyang kinukuha ang likas na espiritual na ugat ng ibang tao, alam niyang hindi ito nagbibiro. Manalig ka, walang makakaalam ng nangyari ngayon. Same time na pangako ni Wendy kay Alvin. Bahagyang tumango si Alvin nang marinig ang mga salita ni Wendy. Pagkatapos, agad siyang pumasok sa isa pang pasilyo at palihim na nilamon ang mga likas na ugat na espiritual ng mga Diablo tao na kanyang nakasalamuha.
Natural, plano niyang gamitin ang mga likas na ugat na espiritual na ito upang mapabuti ang kanyang sariling likas na ugat na espiritual. Gumanti na siya kay Wendy. Bagamat ito ay pinabuti lamang sa isang mapusyaw na lilang likas na ugat na espiritual, ito ay isang lilang likas na ugat na espiritual pa rin. Ito ay higit na nakahihigit sa kanyang dating indigo na likas na ugat na espiritual. Noong una, plinano ni Wendy na sundan si Alvin pagkatapos nitong umalis, ngunit pinili niyang huwag gawin iyon sa huli. Napakahiwagang lalaki. Nagpasya siyang bumalik sa Wandering Saint Palace sa Human Devil Saint City upang maglinang dahil alam niyang wala nang natitirang kayamanan dito. 2,234. Dahil ang mga Devil Cultivator mula sa Wandering Saint Palace ay mga tao, at sa makatuwid, naiiba sa mga Devils at Human Devils, maaari rin silang mag-cultivate sa parehong paraan tulad ng mga tao sa Dao Marshall Saint Land sa pamamagitan ng pagsipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy bukod sa paglamon sa mahalagang asensya ng iba. Sa kasalukuyan, ang likas na ugat na espiritual ni Wendy ay bumuti na sa kulay lila. Dahil dito, sabik na siyang bumalik sa Wandering Saint Palace upang mag-cultivate. Iniisip ko kung kailan ko siya makikita muli. Bumantong hininga siya bago umalis. Marami siyang mga tagahanga, ngunit ito ang unang pagkakataon na may isang lalaking pumasok sa puso niya nang hindi niya alam kung kailan. Kung hindi siya mahinhin at mahiyain, susundan niya sana ito. Sa tingin ko ang tawag sa kanya ay Alvin, bulong ni Wendy sa sarili. Naaalala pa rin niya ang mga sinabi ni Alvin kanina. Bahala na kung sino ang papatayin ko. Maaari mo akong ibalik sa Wandering Saint Palace para maparusahan kung mahuhuli mo ako. Galit na galit si Wendy nang marinig niya ang mga sinabi ni Alvin kanina. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang kanyang mga mata ay puno ng saya at ang kanyang mga pisngi ay namumula nang maalala niya ang nangyari kanina. Nang sa wakas ay lumabas siya sa kagubatang bato, ang kanyang ekspresyon ay bumalik sa kanyang normal na malamig na ekspresyon. Binibining Wendy. Pagkalabas ni Wendy sa kagubatang bato, tatlong magkakaibang boses ang tumawag sa kanya. Hindi na siya nagulat nang marinig niya ang mga boses. Mahinahon siyang lumingon upang tingnan ang mga ito. Binati niya ang tatlong tao, Elder He, Elder Lin, Elder Kyo. Ang tatlong taong nasa harap ni Wendy ay ang mga pamilya ng tatlong disipulo mula sa Wandering Saint Palace na pinatay ni Alvin. Sila ang mga makapangyarihang nasa 8th form ng Saint Celestial Stage. Hindi naglakas loob ang tatlong matatanda na ipakita ang kanilang pagkadismaya sa walang pakialam at casual na pagbati ni Wendy. Kung tutuusin, hindi lamang siya ang pinakamalakas na makapangyarihang nilalang sa nakababatang henerasyon sa Wandering Saint Palace, kundi siya rin ang paborito at huling disipulo ng Palace Master ng Wandering Saint Palace. Walang kapantay ang Palace Master sa Wandering Saint Palace. Natural lamang na hindi sila maglakas loob na ipahayag ang kanilang pagkadismaya kay Wendy. Mga nakatatanda, narito ba kayo para sa binata na nakasuot ng lila na nagngangalang Alvin? Tanong ni Wendy. Oo. Tumango ang tatlong elder ng Wandering Saint Palace pagkasabi ni Wendy. Nagliyab ang mga baga ng puot sa kanilang mga mata. Tila kaya nitong sunugin ang kahit ano. Umalis na siya, sabi ni Wendy. Umalis na ba siya? Natigilan ang tatlong elder mula sa Wandering Saint Palace sa revelasyon ni Wendy. Dati, nakapasok sila sa guho na pinaghihinalaang iniwan ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master. Gayunpaman, matapos nilang matuklasan na mayroong 81 pasukan na patungo sa iba't ibang destinasyon, nagpasya silang umatras at maghintay sa labas. Nag-aalala sila na mawawalan sila ng pagkakataong hulihin at patayin si Alvin kung papasok sila sa isa sa mga pasilyo. Habang naghihintay sila, nakalap nila ang impormasyon mula sa mga nakasaksi tungkol sa pagkamatay ng kanilang mga anak at apo. Ang nalaman nila ay ang kanilang mga anak at apo ay pinatay ng isang taong nagngangalang Alvin na mas malakas pa kay Wendy. Oo. Tumango si Wendy. Sinundan ko siya papasok. Gayunpaman, matapos niyang malaman na mayroong 81 pasukan, nagpasya siyang umatras at umalis. Sa palagay ko ay nagpasya siyang umalis dahil natatakot siyang baka maghiganti sa kanya sina Elder Lin, Elder Kyo, at Elder He. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wendy habang nagsinungaling siya tungkol sa nangyari, same time na umaasa na hindi makakasalubong ni Alvin ang tatlong elder mula sa Wandering Saint Palace.
Bagamat mas malakas si Alvin kaysa sa kanya, hindi niya inakalang matatalo nito ang tatlong elder mula sa Wandering Saint Palace ng sabay-sabay. Umalis na siya kanina lang. Nag-alala ang tatlong elder nang marinig nilang umalis na si Alvin. Saan siya nagpunta, Miss Wendy? Nagmamadaling tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang, ang ama ni Senador Jinhee. Nanatiling tahimik ang dalawa pang tao, ngunit halata namang sabik din silang malaman kung saan napunta si Alvin. Hindi ko alam kung saang direksyon siya umalis dahil hindi ko siya sinundan. Bukod pa rito, napakabilis niya kaya sigurado akong hindi maraming tao ang nakapansin noong umalis siya, sagot ni Wendy. Nagsinungaling ulit siya para mailayo ang mga elder mula sa palasyo ng paggala sa bakas ni Alvin. Mga elder, aalis muna ako papunta sa Wandering Saint Palace. Pagkatapos niyang magsalita, naglakad si Wendy pahilaga patungo sa Wandering Saint Palace na matatagpuan sa Human Devil Saint City. Ito lang ang magagawa ko para matulungan ka. Sana ay magkita tayo muli sa hinaharap, naisip ni Wendy sa sarili kasabay ng pagbuntong hininga habang naglalakbay pabalik. Hindi inaasahan ng tatlong elder mula sa Wandering Saint Palace na magsisinungaling sa kanila ang huling disipulo ng Palace Master ng Wandering Saint Palace dahil nasaktan din niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay umalis din sila. Noong una, plinano nilang maghintay at tambangan si Alvin paglabas niya. Gayunpaman, dahil umalis na siya, walang silbi para sa kanila na manatili. Samantala, natural lang na walang kaalam-alam si Alvin sa nangyayari sa labas. Kasalukuyan siyang mabilis na naglalakad sa mga pasilyong hindi niya nadaanan noon. Nilamon niya ang mga likas na espiritual na ugat ng mga diablo at mga diablo tao na kanyang nakasalamuha upang mapabuti ang kanyang sariling likas na espiritual na ugat. Ang kanyang likas na espiritual na ugat na mapusyaw na lila ay unti-unting dumidilim. Batay sa bilis ng pagdidilim nito ng dumidilim, tinansya niya na hindi magtatagal bago umunlad ang kanyang likas na espiritual na ugat sa susunod na antas. Bukod doon, nakakuha rin siya ng maraming 1,000 inscription saint weapons mula sa kanyang pagpatay. Inilagay niya ang lahat ng ito sa kanyang special ring. Ang 1,000 inscription saint weapons na itinuturing na bihira noong nakaraan ay matatagpuan ng sagana rito. Maaari kong ibigay ang mga sandata ng santa na may 1,000 inscription na ito kina tatay, nanay, at munting Megan kapag nagkita-kita na tayo. Malinaw na nangongolekta si Alvin ng napakaraming sandata ng santa na may 1,000 inscription dahil plano niyang ibigay ang mga ito sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa hinaharap. Maaaring hindi ito kapaki-pakinabang sa kanya, ngunit magiging lubhang kapaki-pakinabang ito sa kanila. Ituloy na natin. Pumasok si Alvin sa isa pang pasilyo. Anong ginagawa mo? Napagkasunduan nating basagin ang pormasayo ng magkasama at hatian ang mga nasamsam. Plano mo ba akong palayasin pagkatapos kung maisakatuparan ang aking layunin? Nakarinig si Alvin ng isang pamilyar na boses bago siya lumabas ng pasilyo. Parang pamilyar talaga ang boses na ito, naisip ni Alvin sa sarili habang sinusubukang alalahanin ang may-ari ng boses. Sa wakas ay naalala niya na ang boses ay kay Eseng, ang disipulo mula sa Wandering Saint Palace na nakilala niya bago siya pumasok sa kagubatan ng bato. Noong panahong iyon, sinubukan siyang protektahan ni Eseng nang siya ay puntiryahin ng 3 disipulo mula sa Wandering Saint Palace. Dahil dito, maganda ang impresyon niya kay Eseng at naisip niya na si Eseng ay may mga katangian ng isang mabuting kaibigan. Ito ang dahilan kung bakit lumapit si Alvin kay Eseng nang makita niya itong napapaligiran at tila nasa malubhang panganib. Itatakwil ka ba pagkatapos mong maisakatuparan ang iyong layunin? Magaling! Gayunpaman, ano ang magagawa mo kahit na iyon ang aming intensyon? Mayabang na sabi ng isa sa mga human devil. Hindi ka pababayaan ng Wandering Saint Palace kung papatayin mo ako. Sabi ni Eseng. Palasyong Wandering Saint. Kung hindi dahil sa katayuan mo sa Palasyong Wandering Saint, hindi kami makikipag-ugnayan sa iyo. Masisisi mo lang ang sarili mo dahil mas marami kang kalaban. Ang Wandering Saint Palace ay puno ng mga kakaibang tao. Hindi ka karapat-dapat na maging bahagi ng Devil Clans. Ang ilang mga human devil ay nagsimulang sumugod patungo kay Eseng pagkatapos nilang magsalita. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Eseng at mabilis siyang nagdepensa.
Bagamat medyo malakas siya, nakalulungkot na wala siyang kalaban-laban sa pinagsamang puwersa ng tatlong human devil. Sa loob lamang ng ilang segundo, itinulak siya sa bingit ng matayan. Ito na kaya ang araw ng aking pagkamatay. Naisip ni Aseng sa sarili na may bahid ng pag-aatubili. Isang pangungutya ang maririnig sa sandaling papatayin na ng tatlong human devil si Aseng. Natigilan silang lahat. Swoosh! Isang tunog ng espada ang dumaan sa tainga ng mga human devil. Sa sumunod na sandali, nabigla si Aseng sa eksena sa kanyang harapan. Ang mga human devil na papatay sana sa kanya ay nagsimulang magdugo sa pagitan ng kanilang mga noo at di nagtagal ay bumagsak silang patay. Taktika ng paglasap ng elementarya. Hindi nagpakita si Alvin matapos lamunin ang likas na espiritual na ugat ng mga diablo. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay at iniwan ang mga kayamanan mula sa mga diablo kay Aseng. Kapatid na Alvin. Bagamat hindi lumitaw si Alvin, nahulaan ni Aseng na siya iyon batay sa tunog ng espadang sumisipol sa hangin. 2,235. Mga lalaking pinapatay sa bawat 10 hakbang. At, ang paglalakbay ng isang tao ay hindi magiging hadlang sa loob ng 1,000 milya. Tinahak na ang landas, tapos na ang trabaho. Tumagal na ang bakasyon, nakatago ang pangalan at pagkakakilanlan. Ito ay isang tula mula sa isang sikat na makata, si Levi, noong sinaunang panahon mula sa bayan ni Alvin sa kanyang nakaraang buhay. Bukod sa pagiging kilala bilang isang santo ng Makata, si Levi ay isa ring pambihirang mandirigma. Naglakbay siya sa mundo ng mag-isa, magaling at walang hadlang, dala lamang ang kanyang espada bilang kanyang kasama. Matapos ang bahagyang pagbabago sa tula ni Levi, inilarawan nito ng maayos ang mga kilos ni Alvin. Marami ang namatay sa isang iglap lang. Isang panandaliang sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa hangin. Tinahak na ang landas, tapos na ang trabaho. Tumagal na ang bakasyon, nakatago ang pangalan at pagkakakilanlan. Pagkatapos umalis ni Alvin sa pasilyo kung saan naroon si Aseng, ipinagpatuloy niya ang pagwawalis sa mga natitirang pasilyo. Pagkaraan ng ilang panahon, isang bagong grupo ng mga diablo tao ang muling pumasok sa mga pasilyo. Gaya ng inaasahan, muling sinimulang lumunin ni Alvin ang kanilang likas na espiritual na ugat. Ang pangalawang pagkakataon ay hindi kasing tagal ng unang pagkakataon. Matapos bumuti ang likas na espiritual na ugat ni Alvin mula sa normal na kulay violet patungo sa maitim na kulay violet, nagdesisyon siyang umalis. Malamang na oras na para umalis ako ngayon. Alam niyang nakapatay na siya ng ilang piling disipulo ng human devil mula sa iba't ibang puwersa sa panahong ito. Alam niyang mga piling tao sila dahil nilamon niya ang maraming asul at indigo na likas na espiritual na ugat. Tanging ang mga piling tao lamang ang nagtataglay ng ganitong likas na espiritual na ugat. Alam niyang kung magtatagal pa siya, maaaring hindi na siya makalabas ng buhay. Tiyak na may mga taong hahanap sa kanya. Bagamat tiwala siya sa kanyang lakas, hindi siya ganoon ka-arrogant para isipin na kaya niyang harapin ang buong angkan ng human devil ng mag-isa. Sa kasalukuyan, kalmado ang lahat, ngunit alam ni Alvin na ito ay katahimikan lamang bago ang bagyo. Hindi magtatagal at magkakaroon ng kaguluhan sa angkan ng mga diablo tao nang matuklasan nila ang bilang ng mga diablo tao na kanyang napatay. Ha! Walang tao rito. Nang muling lumitaw si Alvin sa labas ng kagubatang bato, nagsimula siyang tumingin sa paligid. Laking gulat niya nang wala siyang makitang kahit sino. Inaasahan niya na ang mga elder mula sa Wandering Saint Palace na mga pamilya ng mga disipulong pinatay niya ay naghihintay sa kanya rito. Sino ang mag-aakala na wala siyang makikitang kahit sino rito? Kakaiba ito para sa kanya. Kung siya ang nasa kalagayan nila, tiyak na maghihintay siya rito. Posible kayang may sinabi si Wendy. Hindi hanggal si Alvin. Hindi nagtagal bago niya ito naunawaan. Sigurado siyang tinulungan siya ni Wendy. Sa huli, ngumiti lamang siya ng mapait at umiling. Noong una, inakala niyang masusubukan niya ang kanyang lakas laban sa mga elder mula sa Wandering Saint Palace. Gusto niyang makita kung gaano siya kalakas ngayong ganap na niyang na-master ang divine ability, ang elementary devouring tactic. Hindi sumagi sa isip niya na makikialam si Wendy. Sa lakas ko, wala akong dapat ikatakot. Gayunpaman, pinahahalagahan ko pa rin ang ideyang iyon. Bulong ni Alvin ng malalim.
Ha! Bigla, tila may naramdaman si Alvin, at agad siyang lumingon sa hilaga. Iyon ang direksyon ng Human Devil Saint City. May dumating na ba sa wakas? Bulong muli ni Alvin sa sarili. Gumalaw siya, at sa isang kisap mata, nawala siya sa ere. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ni Alvin. Swoosh! Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng pag-ungol ng hangin habang lumilitaw sa itaas ng kagubatang bato ang ilang figure na nagmula sa direksyon ng Human Devil Saint City. May dalawang grupo ng mga tao at sunod-sunod silang dumating. Ang grupong unang dumating ay pinangunahan ng isang matangkad at mukhang matipunong binata. Ang mga sumunod sa kanya ay karamihan ay matipunong lalaki na mukhang nakakatakot kahit hindi man lang sumubok. Ang binata na nangunguna ay nakasuot ng asul na roba na mukhang hapit sa kanya dahil sa kanyang matipunong pangangatawan. Nakasimangot siya habang pinagmamasdan ang lugar. Ang pangalawang grupo na dumating kalaunan ay pinangunahan ng isang matandang payat na lalaki. Tatlong lalaking nasa katanghaliang gulang, isang binata, at isang magandang babae ang sumunod sa kanya. Lahat sila ay may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nakatitig ng matapang ang matandang lalaki na parang kayang-kaya niyang lumunin ng buo ang isang tao. Ang dalawang grupo ng mga tao ay nakalutang sa ibabaw ng kagubatang bato. Walang nagsalita ng ilang sandali. Sa sandaling ito, ang magandang ginang na nakatayo sa likuran ng matandang lalaki ay nakakita ng isang kakilala niya sa gitna ng matipunong lalaki. Malapit ang relasyon niya sa taong ito. Nagtama ang kanilang mga mata. Dahil sa malungkot na kapaligiran, hindi nang ahas na magsalita ang magandang babae. Sa halip, nagpadala siya ng isang voice transmission sa kanya. Tyrone, ikaw. Si Tyrone ay isa sa matipunong lalaking nakatayo sa likod ng binata na nakasuot ng asul. Hindi na hinintay ng magandang babae ang sagot ni Tyrone bago ito muling nagtanong gamit ang voice transmission, huwag mong sabihing may namatay din mula sa Great Spirit Palace doon. Alam niya kung sino ang lalaking nakasuot ng asul. Isa siyang makapangyarihang nilalang sa tuktok ng 8th form ng Saint Celestial Stage na pangalawa lamang sa Palace Master ng Great Spirit Palace, isa sa 3 palasyo at 6 na bulwagan ng Human Devil Clan. Ang pangalan ng binata na nakasuot ng asul ay Bruno. Siya ay kinikilala bilang pinakamalakas na tao sa ilalim ng 9th form ng Saint Celestial Stage sa Human Devil Clan. Tama ka, mabilis na sagot ni Tyrone gamit ang voice transmission. Halatang malapit sila sa isa't isa. Napasinghap siya nang kumpirmahin ni Tyrone ang kanyang hula. Dahil sa kanyang kuryosidad, nagpatuloy siya sa pagtatanong sa pamamagitan ng voice transmission para personal na pumunta si Lord Bruno. Sino ang namatay doon? Iyon ang nag-iisang anak ni Lord Shing, sagot ni Tyrone sa pamamagitan ng voice transmission ng may mapait na ngiti. Nanlaki ang mga mata ng magandang babae nang marinig ang mga salita ni Tyrone. Namatay na ba ang nag-iisang anak ni Bruno? May alam ang magandang ginang tungkol sa nag-iisang anak ni Bruno. Bagamat hindi siya maituturing na isang piling tao sa nakababatang henerasyon ng dakilang palasyo ng espiritu, katanggap-tanggap pa rin ang kanyang likas na talento. Tinanggap pa nga siya bilang direktang disipulo ng Palace Master ng dakilang palasyo ng espiritu. Natural lamang na tinanggap lamang siya bilang direktang disipulo ng Palace Master dahil sa katayuan ni Bruno. Walang paraan na matatanggap siya bilang disipulo ng Palace Master kung hindi siya ang nag-iisang anak ni Bruno. Hindi ito sikreto sa angkan ng mga tao Diablo. Kaya pala hindi pa binabati ni Bruno si Vice Palace Master Gongsun hanggang ngayon. Lumalabas na patay na ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, naisip ng magandang babae sa sarili. Sumulyap si Tyrone sa magandang babae at nagtanong gamit ang voice transmission, Leon, kumusta ka? Bakit ka nandito? May nangyari rin ba sa Asher Shin Hall? Base sa kanyang mga salita, halatang Leon ang pangalan ng magandang babae at siya ay taga Asher Shin Hall. Mayroong 9 na pangunahing paksayon sa angkan ng mga tao devil. Tinukoy sila bilang 3 palasyo at 6 na bulwagan. Ang 3 palasyo ay ang Wandering Saint Palace, ang Great Spirit Palace, at ang Crimson Blaze Palace. Sa kabilang banda, ang 6 na bulwagan ay 6 na paksayon sa angkan ng mga tao devil, at ang Asher Shin Hall ay isa sa 6 na bulwagan. Oo. Tumanggaw si Leon bilang tugon sa tanong ni Tyrone. May namatay din ba?
Naging seryoso ang ekspresyon ni Tyrone nang sandaling tumango si Leon. Dalawa sa mga direktang disipulo ni Vice Hall Master Gongsun, pati na rin ang ilang direktang disipulo ng mga elder, ay namatay na. Bago sila namatay, pumunta sila rito upang galugarin ang guho na ito bilang isang grupo. Dumating kami agad nang matuklasan naming nabasag na ang kanilang mga soul pearls. Si Vice Hall Master Gongsun ang payat na matandang lalaki na nangunguna sa grupo ni Leon. Ang pangalan niya ay George, at isa siya sa 3 Vice Hall Masters ng Asher Shin Hall. Dahil sa kanyang lakas, kinilala siya bilang pinuno ng mga Vice Hall Masters sa Asher Shin Hall. Siya ang pangalawang pinakamalakas na tao sa Asher Shin Hall. Sa kasalukuyan, 2 sa pangalawang pinakamalakas na tao mula sa Great Spirit Palace at sa Asher Shin Hall ang narito. Swoosh! Ilang sandali pa, muling umalangaw-ngaw sa ere ang ugong hangin at nakuha ang atensyon ng mga mula sa Great Spirit Palace at sa Asher Shin Hall. Lumalabas na may isa pang grupo ang dumating mula sa Human Devil Saint City. Ang grupong ito ng mga taong nakasuot ng mahahabang pulang apoy na damit. Nang lumipad ang kanilang mga damit sa malayo, para silang sumasayaw na apoy. Mga tao sila mula sa Crimson Blaze Palace. Hindi nagtagal at nakilala ni Tyrone ng Great Spirit Palace at Leon ng Asher Shin Hall ang grupo ng mga tao. Ang Crimson Blaze Palace ay mula rin sa 3 palasyo at 6 na bulwagan ng angkan ng mga tao devil. Ang mga tao mula sa Crimson Blaze Palace ay pinangungunahan ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maalab na pulang damit. Matangkad siya at matipuno kahit na hindi siya kasing muscle ng mga lalaki mula sa Great Spirit Palace. Gayunpaman, hindi nito binabawasan ang kanyang kahangahangang anyo. Sa sandaling ito, mayroon din siyang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon nang makita niya ang mga tao mula sa Great Spirit Palace at sa Asher Shin Hall. Siya ang nagkusa na batiin sila. Vice Palace Master Xing, Vice Hall Master Gongsun. Binati rin siya nina Bruno Xing at George bilang tugon. Pangalawang guro ng palasyo, Titus Wu. Ang lalaking ito na nasa katanghaliang gulang ay tinatawag na Titus. Isa siya sa 4 na Vice Palace Masters ng Crimson Blaze Palace. Mukhang pareho kayong hindi maayos. Maaari kayang may namatay din mula sa inyong pangkat doon. Instinktong tanong ni Titus nang makita ang malungkot na ekspresyon sa mga mukha ni Bruno at George. 2,236. Sina Bruno, ang Vice Palace Master ng Great Spirit Palace, at si Hernan, ang Vice Hall Master ng Asher Shin Hall, ay nakatitig kay Titus, ang Vice Palace Master ng Crimson Blaze Palace, pagkatapos niyang magsalita. Pangitaas na Maestro Wu, Vice Palace, base sa sinabi mo, may namatay ba mula sa Crimson Blaze Palace doon? Seryosong tanong ni George. Bagamat nanatiling tahimik si Bruno, mataman siyang nakatitig kay Titus. Makikita rin sa mukha nito ang isang banayad at mausisang ekspresyon. Halatang gusto rin niyang malaman kung ano ang sasabihin ni Titus. Oo. Tumango si Titus bilang tugon sa tanong ni George. Isang mabangis na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata nang sabihin niya, ang aking inaanak kasama ang ilang direktang disipulo ng mga elder mula sa Crimson Blaze Palace ay namatay. Ang kanilang mga soul pearl ay halos sabay na nabasag. Pagkatapos magsalita ni Titus, agad na dumilim ang ekspresyon ni Bruno at George. Mahina ang boses na sinabi ni George, pareho ng mga direktang disipulo ko, pati na rin ang mga direktang disipulo ng ilang elder, ay namatay na rin matapos silang magkasamang pumunta rito para galugarin ang mga guho. Mukhang hindi lang ang Asher Shin Hall ang lugar na ganito ang sitwasyon. Namatay din doon ang anak ko, sa wakas ay nasabi ni Bruno. Maririnig ang kalungkutan sa kanyang boses nang magsalita siya. Sa teorya, ang guho na ito na pinaghihinalaang iniwan ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master ay hindi dapat kayang pumatay ng napakaraming tao kahit na maraming pumapatay na formation sa loob. Bukod pa rito, maraming cultivator sa 6th at 7th form ng Saint Celestial Stage kasama nila. Nakanganga na sabi ni Titus habang pinagmamasdan ang kagubatang bato sa ibaba niya. Ang kagubatang bato ang pasukan patungo sa guho na pinaghihinalaang naiwan ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master. Iisa lang ang Celestial Grade Saint Inscription Master sa kasaysayan ng Saint Province Realm.
Sa pagkakaalam natin, ang cultivation ng Celestial Grade Saint Inscription Master ay hindi man lang umabot sa 7th form ng Saint Celestial Stage. Hindi dapat maging ganoon kadelikado ang isang bagay na naiwan ng isang taong tulad niya. Sabi ni George. Nabalitaan na nila ang tungkol sa guho na pinaghihinalaang iniwan ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master, ngunit hindi na sila nag-abalang pumunta para galugarin ang guho. Ito ay dahil hindi nila inakala na ang Celestial Grade Saint Inscription Master ay mag-iiwan ng 10,000 Inscription Saint Weapon o Super Saint Weapon. Bukod doon, hindi nila inakala na makakahanap sila ng anumang bagay na karapat-dapat sa kanilang oras doon. Dahil maraming piling cultivator mula sa mga paksayon ang dumating, hindi nila inakala na ang mga piling cultivator ay magkakaroon ng problema sa pagharap sa anumang problemang darating sa kanila. Swoosh! Maya-maya pa, narinig na naman ang malakas na ihip ng hangin. Ang grupo ng mga taong dumating ay karamihan ay matipunong lalaki na nasa katanghaliang gulang. Ang kanilang mga pangangatawan ay maihahambing sa mga mula sa Great Spirit Palace. Panginoong Bruno. Panginoong Biseguro ng palasyo. Nang lumitaw sila, agad silang yumuko kay Bruno ng may paggalang. Bakit kayo nandito? Tanong ni Bruno nang nakakunot ang noo. Ang matipunong lalaking ito na nasa katanghaliang gulang ay pawang mga matatanda mula sa Great Spirit Palace. Isang masamang pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso nang makita niya sila rito. Sinubukan ng isa sa mga matipunong lalaki na nasa katanghaliang gulang na pigilan ang kanyang emosyon habang sinasabi kay Bruno, Lord Vice Palace Master, namatay na ang anak ko. Nasa guho siya na iniwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master nang mabasag ang kanyang soul pearl. Namatay ang direktang disipulo ko roon. Pamangkin ko rin. Sumagot ang lahat ng iba pang matipunong lalaki sa tanong ni Bruno. Malungkot ang kanilang mga ekspresyon habang nagsasalita. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Bruno nang marinig niya ang mga salita ng mga matatanda mula sa Great Spirit Palace. Bigla. Swoosh! Muling umalangaw-ngaw sa ere ang ugong ng hangin. Agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Dumating na rin ang mga tao mula sa 5 bulwagan ng 3 palasyo at 6 na bulwagan ng angkan ng mga demonyo tao. Nagsimulang magsalita ang isa sa mga pinuno ng 5 paksayon, at naging malinaw na maraming mga batang may kapangyarihan mula sa 5 bulwagan ang namatay sa guho na pinaghihinalaang iniwan din ng Celestial Grade Saint Inscription Master. Hindi nagtagal at dumami ng dumami ang mga tao. Ang mga taong ito ay mula rin sa iba't ibang puwersa sa angkan ng mga tao-demonyo. Gayunpaman, walang sino man ang kasing lakas ng 3 palasyo at 6 na bulwagan. Si Leon, isang elder mula sa Asher Shin Hall, ay nakasimangot na nagsabi, ito ba talaga ang guho na iniwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master? Hindi makatuwiran na maging ganoon kadelikado. Sang-ayon ako. Kung ito talaga ang guho na iniwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master, isa na lang ang posibilidad. Tiyak na may isang powerhouse na pumapatay sa lahat ng mga batang powerhouse mula sa Human Devil Clan doon. Mahinang sabi ni Tyrone, isang elder mula sa Great Spirit Palace. Pagkatapos magsalita ni Tyrone, maraming tao ang nanlaki ang mga mata. Kung mayroon talagang isang makapangyarihang nilalang na gustong patayin ang kanilang mga piling disipulo, hindi nila hahayaang matapos ang bagay na ito. May nagtanong sa karamihan, sa 3 palasyo at 6 hall, nandito ang lahat maliban sa Wandering Saint Palace. Posible kayang walang namatay mula sa Wandering Saint Palace. Sa isang iglap, lahat ay nagsimulang tumingin sa kanilang paligid. Oo nga. Bakit walang sino man mula sa Wandering Saint Palace ang naruroon? Malalim ang iniisip ng lahat ng swoosh. Maririnig ang tunog ng sipol ng hangin mula sa pasukan ng guho na iniwan ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master. Agad na lumingon ang lahat. Nakita nila ang isang lalaking lumilipad pataas sa kalangitan. Pagkalabas ng binata sa batong kagubatan, naramdaman niya ang nagliliyab na tingin ng lahat sa kanya. Sinalubong niya ang nagliliyab na mga tingin na parang tinutusok siya ng mga ito at labis siyang natakot sa mga taong nakita niya. Nandito na sina Bruno, ang Vice Palace Master ng Great Spirit Palace, si Titus, ang Vice Palace Master ng Crimson Blaze Palace, si George, ang Vice Hall Master ng Asher Shin Hall, at ilan pang iba mula sa King Kong Hall.
Natakot siyang walang malay. Bakit nandito ang mga taong ito? May isang tao sa karamihan ang nakakilala sa binata na kalalabas lang ng guho at sumigaw, Aseng. Siya si Aseng ng Wandering Saint Palace. Si Aseng. Ang anak ni Vice Palace Master Huang ng Wandering Saint Palace. Ang dating prodigy sa mga nakababatang henerasyon sa Wandering Saint Palace. Siya yan. Isa lamang siyang cultivator sa third form ng Saint Celestial Stage, pero nakaligtas siya. Bukod pa riyan, tila ba hindi siya nasaktan. Parami ng parami ang mga taong nakakakilala kay Aseng. Kanina, matapos iligtas ni Alvin si Aseng, ilang sandali siyang naghintay para sa pagpapakita ni Alvin. Gayunpaman, nagpasya siyang umalis matapos tipunin ang mga kayamanan mula sa mga taong pinatay ni Alvin nang mapagtanto niyang ayaw magpakita ni Alvin. Dahil sa tulong ni Alvin, naging mabunga ang paglalakbay na ito para sa kanya. Patuloy niyang sinuri ang ilan pang mga pasilyo bago niya tuluyang napagpasyahan na umalis ng tuluyan. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng ganito kalaking grupo ng mga tao pagkalabas niya sa lugar. Tila sa 3 palasyo at 6 na bulwagan, ang palasyo ng mga Wandering Saint lang ang wala. Lahat ng matataas na opisyal mula sa iba pang mga palasyo at bulwagan ay naruroon. Ano ba ang nangyayari rito? Naguguluhan si Aseng. Kahit sa kanyang pinakamalawak na panaginip ay hindi niya inaasahan na nandito ang lahat ng matataas na opisyal na ito dahil sa taong naging kaibigan niya kanina, si Alvin. Maraming human devils ang napatay ni Alvin sa guho at nilamon ang kanilang mga innate spiritual roots. Ang mga devil cultivators lamang ang pinatawad niya mula sa Wandering Saint Palace. Bukod doon, tinulungan din niya si Wendy, ang pinakamalakas na prodigy sa mga nakababatang henerasyon sa Wandering Saint Palace, na pagandahin ang kanyang indigo innate spiritual root tungo sa isang kulay violet. Sa kasalukuyan, isang hakbang na lang ang kailangan ko para magkaroon ng isang talagang maitim na lilang innate spiritual root tulad ni Kelly. Masaya si Alvin habang naglalakbay pabalik sa Human Devil Saint City. Kapag nagkaroon na siya ng maitim na lilang innate spiritual root, ang bilis ng kanyang cultivation sa lower province ng Dao Marshall Saint Land ay magiging katulad noong mayroon pa siya ng Celestial Supreme Treasure, ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Maya-maya, may biglang pumasok na ideya sa kanyang isipan. Iniisip ko kung ang isang maitim na lilang innate spiritual root ay talagang pinakamataas na grado ng innate spiritual roots. Mayroon bang mas mataas na grado ng innate spiritual root? Natuwa si Alvin nang maisip niya ito. Kung mayroon mang mas mataas na grado ng innate spiritual root, hindi ba nangangahulugan ito na ang kanyang bilis ng cultivation ay mas mabilis pa kaysa noong taglay niya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda? Dapat kong subukan ang teorya ko pagbalik ko. Nasa sabik na naisip ni Alvin sa sarili. 2,237. Napakasimple lang ng naisip na paraan ni Alvin. Pagbalik niya, hahanap siya ng pagkakataon para mapabuti ang likas na espiritual na ugat ni Kelly. Sa kasalukuyan, mayroon siyang maitim na lilang likas na espiritual na ugat na itinutunding pinakamahusay na likas na espiritual na ugat. Kung may pagbuti sa kanyang likas na espiritual na ugat, nangangahulugan ito na ang maitim na lilang likas na espiritual na ugat ay hindi ang limitasyon at maaari pa itong mapabuti. Hindi na ako makapaghintay na bumalik at subukan ang teorya ko tungkol kay Kelly. Kailangan kong makita mismo kung ang dark violet na innate spiritual roots ba talaga ang pinakamahusay na innate spiritual root. Hindi na makapaghintay si Alvin na bumalik sa Human Devil Saint City nang maisip niya ito. Gayunpaman, hindi siya agad bumalik. Bigla siyang lumiko at tumungo sa ibang direksyon nang malapit na siya sa Human Devil Saint City. Maghanap tayo ng lugar para subukan ang elementary devouring tactic. Gusto kong makita kung gaano nito napabuti ang aking Sun Saint origin. Sa sandaling ito, nakarating si Alvin sa isang tigang na bundok, sa silangan ng Human Devil Saint City. Nakita niyang walang anumang senyales ng buhay habang nakatayo siya sa tuktok. Isa lamang itong malawak na bukas na lupain. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin nang gamitin niya ang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, na tuluyan na niyang na-master. Sa isang iglap, mabilis na lumitaw ang mga alimpuyo na umiikot sa paligid ng katawan ni Alvin. Hindi nagtagal at sinimulan nitong higupin ang Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid.
Sa isang kisap mata, nagsimulang tumaas ang kanyang Sun Saint origin. Ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Hindi pa tapos. Natuklasan ni Alvin na ang mga whirlpool ay sakam pa ring sumisipsip ng Heaven and Earth Spirit energy upang mapahusay ang kanyang Sun Saint origin. Sa kasalukuyan, ang kanyang Sun Saint origin ay maihahambing sa Saint origin ng isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Walang senyales ng paghinto ang mga alimpuyo. Sa katunayan, natuklasan ni Alvin na lumawak na ang parametro kung saan niya kayang sipsipin ang Heaven and Earth Spirit energy. Ang kanyang Sun Saint origin ay lalong lumakas hanggang sa malapit na ito sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Hindi madaling pataasin ang aking lakas sa antas na maihahambing sa isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Napakatagal na, pero hindi pa rin tumataas ang aking lakas sa antas na iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, natuklasan ni Alvin na nasipsip na niya ang lahat ng Heaven and Earth Spirit energy sa paligid. Kahit na masipsip niya ang Heaven and Earth Spirit energy na nasa mas malayo, kakailanganin pa rin ito ng ilang oras. Sa tingin ko hindi na ako maghihintay, lilipat na lang ako sa ibang lugar. Umalis si Alvin sa lugar kung saan niya naubos ang Heaven and Earth Spirit energy at lumipat sa bagong lugar. Elementary Devouring Tactic. Ginamit ni Alvin ang Assist Type Divine Ability at muling bumangon ang kanyang Sun Saint origin. Gayunpaman, habang tumatagal, nagsimula siyang makaramdam ng pagkailang. Bakit ang bagal? Parang isang hukay na walang katapusan. Bagamat patuloy na tumataas ang Sun Saint origin ni Alvin, hindi pa rin ito maihahambing sa Saint origin ng isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Sa sandaling ito, lubos niyang napagtanto kung gaano kalawak ang agwat sa pagitan ng isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage at isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Tila halos hindi ito malalampasan. Nagpatuloy si Alvin sa paglipat sa ilang iba't ibang lugar upang sipsipin ang Heaven and Earth Spirit energy. Sa wakas, sa sandaling ito, natuklasan ni Alvin na sa wakas ay naitaas na ng Elementary Devouring Tactic ang kanyang Sun Saint origin sa antas ng isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Bukod doon, natuklasan din niya na ito ang limitasyon na maaaring itaas ang kanyang Sun Saint origin sa ngayon. Malinaw na nakita kung gaano kalakas ang Elementary Devouring Tactic ng ito ay ganap ng na-master. Itinaas nito ang aking Sun Saint origin sa 3 buong antas. Ito na ba ang buong kapangyarihan ng Elementary Devouring Tactic? Bagamat inaasahan na ni Alvin na ang Elementary Devouring Tactic ay magiging makapangyarihan at mapapalaki ang kanyang lakas sa 9th form ng Saint Celestial Stage kapag ito ay ganap na na-master niya, nasasabik pa rin siya. Nahirapan siyang kumalma. Bagamat kaya kung itaas ang aking Sun Saint origin sa antas na maihahambing sa isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage gamit ang Elementary Devouring Tactic, napakatagal bago ko ito magawa sa lower province ng Dao Martial Saint Land. Kailangan ko ng kahit 20 hininga para magawa ito. Natural lang iyon dahil ang Heaven and Earth Spirit energy dito ay hindi kasing yaman ng upper province. Medyo hamupa ang pananabik ni Alvin nang maisip niya ito. Kung nasa upper province ako ng Dao Martial Saint Land, malamang ilang paghinga lang ang kakailanganin ko para itaas ang aking Sun Saint origin sa 9th form ng Saint Celestial Stage gamit ang Elementary Devouring Tactic. Medyo sigurado siya tungkol dito dahil mas maganda ang cultivation environment sa upper province. Maaaring hindi ito kasing bilis ng kung nasa upper province ako, pero sigurado ako na kung gagamitin ko ang Elementary Devouring Tactic sa ibang lugar tulad ng Human Devil Saint City, ilang dosenang hininga lang ang kakailanganin ko para maiangat ang aking Sun Saint origin sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Ang kapaligirang cultivation ng Human Devil Saint City ay isa sa mga pinakamahusay sa lower province ng Dao Martial Saint Land dahil mayroon itong Saint Stone Vein sa ilalim ng lupa. Alam ni Alvin na mas mabilis niyang mapapalaki ang kanyang lakas doon. Kung gagamitin ko ang Elementary Devouring Tactic sa Saint Land ng Fire Worship Sect, malamang ay mapapabilis ko ang aking lakas sa bilis ng liwanag. Nang maalala ni Alvin ang mayamang Heaven and Earth Spirit energy sa Saint Land ng Fire Worship Sect, nakaramdam siya ng pananabik. Gayunpaman, mabuti na lang at nagawa kong lubos na makabisado ang Elementary Devouring Tactic sa pinakamataas nitong antas.
Kahit papaano, 1 segundo lang ang kailangan ko para mapataas ang aking lakas sa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage sa Lower Province. Sa kasalukuyan, nagawa ni Alvin na itaas ang kanyang Sun Saint Origin sa puntong maihahambing ito sa isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage gamit ang Elementary Devouring Tactic. Gayunpaman, alam niyang hindi siya makakalaban ng isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage dahil wala siyang oras para itaas ang kanyang lakas sa antas na iyon. Bukod dito, hindi siya bibigyan ng kanyang kalaban ng oras para dagdagan ang kanyang lakas. Lalo na't ilang dosenang paghinga, malamang ay hindi siya bibigyan ng kanyang kalaban ng kahit 1 segundo para dagdagan ang kanyang lakas. Panahon na para bumalik ako. Dahil matagumpay na nasubukan ni Alvin ang Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, hindi na niya planong manatili pa rito. Sa isang iglap lang, nakarating na siya sa Human Devil Saint City. Sa simula, ang Human Devil Saint City ay isa lamang maliit at itim na tuldok sa mga mata ni Alvin. Unti-unti itong lumaki ng lumaki bago ito naging parang isang higanteng halimaw na nakabuka ang bibig nang mabilis siyang papalapit sa lungsod. Pagpasok pa lang niya sa Human Devil Saint City, nakabalik na si Alvin sa inn kung saan nanunuluyan si Kelly, ang kanilang anak na babae, at si Brianna. Ang bahay tuluyan ay pagmamay-ari ng Crimson Blaze Palace, isa sa 3 palasyo at 6 na bulwagan ng Human Devil Clan. Napakahusay ng seguridad nito. Pinapasok lamang si Alvin pagkatapos ng masusing pagsusuri. Samantala, kumalat ang nakakagulat na balita sa Human Devil Saint City at nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang nag-iisang anak na lalaki ni Vice Palace Master Bruno ng Great Spirit Palace, ang pinakamalakas na tao sa Human Devil Clan na nasa ibaba ng 9th form ng Saint Celestial Stage, ay namatay sa guho na pinaghihinalaang naiwan ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master. Hindi lang ang anak ni Bruno ang namatay. Nabalitaan ko na pati ang mga direktang disipulo ni Vice Hall George at 2 elder ng Asher Sheen Hall ay namatay din. Nabalitaan kong maraming piling disipulo mula sa Crimson Blaze Palace ang namatay din doon. Ang 3 palasyo at 6 na bulwagan ang siyam na pinakamalakas na paksayon sa angkan ng mga tao-demonyo. Natural lamang na magkaroon ng kaguluhan kapag kumalat ang balita na maraming piling batang disipulo mula sa mga paksayon ang napatay. 2,238. Hindi ko inakalang ganito karaming tao mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan ang kasama ng mga pinatay ko sa guho na iniwan ng isang mala Celestial Grade Saint Inscription Master. Pagkatapos bumalik ni Alvin sa bahay tuluyan at muling makasama si Kelly at ang kanilang anak na babae, inilabas niya sila kasama si Brianna. Sa puntong ito, wala na siyang natitirang magagawa sa Human Devil Saint City. Dahil dito, handa na siyang ibalik ang mga batang babae sa Mortal Continent upang hanapin ang kanyang mga magulang, asawa, at mga kaibigan. Kung siya ang kanyang ama, tiyak na babalik siya sa Mortal Continent pagkatapos niyang ilabas ang kanyang mga tauhan mula sa Asher Cloud Mansion. Karaniwan lang ang cultivation environment sa Mortal Continent kaya hindi pupunta doon ang mga makapangyarihang Devil Clans. Kaya naman, dapat ay medyo ligtas ang Mortal Continent sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land dahil tanging ang mahihinang Devil Clans lang ang pupunta doon. Natural lang na maituturing na mahina ni Alvin ang mga Devil Clans. Para sa mga tao sa Mortal Continent, ang mga Devil Clans na ito ay magiging kakilakilabot pa rin. Mahirap para sa kanila na labanan ang mga Devil Clans na ito. Ang lupain ng pagkatapon kung saan nagmula ang mga Devil Clans ay isang napakamatapang na lugar. Ang isang mahina ay hindi mabubuhay ng walang proteksyon ng isang makapangyarihang grupo o isang malakas na pangkat. Karamihan sa mga Devil Clans na nakaligtas sa land exile ay mas malakas pa rin kaysa sa mga tao sa Mortal Continent. Ang nag-iisang anak ni Bruno, isang cultivator sa 6th form ng Saint Celestial Stage, ay namatay sa guho na pinaghihinalaang naiwan ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master. Narinig ni Alvin ang usapan ng ilang mga dumadaan pagkalabas niya ng bahay tuluyan kasama ang mga babae. Kaagad na lumitaw ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Maaari kayang ang taong tinutukoy nila ay isa sa mga human devil na pinatay ko sa guho na iniwan ng mala Celestial Grade Saint Inscription Master na isa ring eminent celestial. Maraming human devil ang nawala ng buhay kay Alvin sa guho.
Para kay Alvin, ang isang Diablo tao sa ika-6 na anyo ng Saint Celestial Stage ay walang pinagkaiba sa isang Diablo tao sa unang anyo ng Saint Celestial Stage. Pareho silang mahina sa paningin niya. Kung hindi ako nagkakamali, nakapatay din ako ng ilang human devil sa 7th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, medyo mahina sila kumpara kay Wendy ng Wandering Saint Palace, naisip ni Alvin sa sarili. Kung tama ang pagkakatanda ko, si Bruno ay isa sa mga Vice Palace Masters ng Great Spirit Palace. Bukod doon, siya ay kinikilala bilang pinakamalakas sa mga human devil na nasa ibaba ng 9th form ng Saint Celestial Stage. Dahil matagal nang nanatili si Alvin sa Human Devil Saint City, natural lang na narinig na niya ang tungkol kay Bruno. Iniisip ko kung gaano kalakas si Bruno kumpara kay Stanley na nasa Upper Province. Si Stanley ang dating pinakamalakas na tao sa ilalim ng 9th form ng Saint Celestial Stage sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land bago siya natalo ni Alvin. Sa kanilang labanan, winasak ni Alvin ang kanyang pisikal na katawan gamit ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword. Sa huli, ginamit niya ang Soul Detaching Technique upang makatakas kasama ang kanyang kaluluwa. Base sa pagkakaalam ko, narinig ko na may 3 Palace Master mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan na nasa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Ang 6 na Hall Master mula sa 6 na bulwagan ay nasa tugatog lamang ng ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage. Dahil si Bruno ay di umano'y walang talo sa mga nasa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage, nangangahulugan ba ito na mas malakas siya kaysa sa lahat ng 6 na Hall Master ng 6 na bulwagan? Kung ganoon nga, madali niyang masisimulan ang sarili niyang paksayon gamit ang kanyang lakas. Bakit siya nananatili sa Great Spirit Palace para mapailalim sa pamumuno ng isang tao? Naguluhan si Alvin. Hindi siya makahanap ng lohikal na dahilan para dito kahit na matapos niya itong pag-isipan ng ilang panahon. Sa huli, iwinaksi niya ang kaisipang iyon, at nagpas siyang wala ng saysay na pag-isipan pa ito. Karge-karge ni Alvin si Vilma habang naglalakad sila sa kalye. Inosenteng kumurap ang mga mata niya habang nagtatanong, "Daddy, pupuntahan ba natin sina Lolo at Lola?" "Oo, bibisitahin natin sina Lolo at Lola." Mapagmahal na tumanggo si Alvin sa kanya. "Gusto mo bang makita sina Lolo at Lola?" "Oo." Tumanggo si Vilma na parang sisiw na tumutukan ng mga butil sa lupa. Sabi ni Mama, papakainin daw nina Lola at Lolo si Vilma ng masarap na pagkain. Natigilan si Alvin nang marinig ang mga salita ng kanyang anak. Bigla siyang lumingon kay Kelly na nakatayo sa tabi niya. Mabilis na yumuko si Kelly para itago ang pamumula sa mukha niya habang si Brianna ay humajejek. Habang palabas sila ng Human Devil Saint City, nakakuha si Alvin ng impormasyon mula sa mga usapan sa kanyang paligid. Napagtanto niya na nasaktan niya ang 2 palasyo at 6 na bulwagan mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan. Ang Vice Hall Master ng Asher Shin Hall, si George, ay nawalan din ng 2 sa kanyang direktang mga disipulo sa guho. Hindi lang iyon. Si Titus, ang Vice Hall Master ng Crimson Blaze Palace, ay nawalan din ng kanyang inaanak at ilang mga piling tao sa nakababatang henerasyon. Nariyan din ang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon sa King Kong Hall. Siya rin ang direktang disipulo ng Hall Master. Mukhang namatay din siya roon. Kahit alam ni Alvin na napatay niya ang ilan sa mga human devil na may pambihirang pinagmulan, hindi niya inaasahan na ganito karami sila. Mukhang ang Wandering Saint Palace ang pinakakaunting natatalo sa akin dahil 3 lalaki lang ang nawalan nila sa akin bago ako pumasok sa guho. Hindi pinabayaan ni Alvin ang mga tao mula sa Wandering Saint Palace dahil mga tao sila. Bukod pa rito, huli silang dumating sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land at hindi na ibahagi sa pagpatay sa mga tao. Dahil pareho sila ng uri, kailangan pa bang magmadali para magpatayan? Ito rin ang dahilan kung bakit nagpigil si Alvin sa pagpatay sa mga tao mula sa Wandering Saint Palace. Sa palagay ko si Wendy mula sa Wandering Saint Palace lang ang makakahula na ako ang nasa likod ng pagpatay sa mga human devil sa guho. Tutal, nasaksihan niya mismo ang pagpatay ko sa isang grupo ng mga human devil para mapabuti ang kanyang innate spiritual root. May ilang ideyang pumasok sa isip ni Alvin sa sandaling iyon. Sa hindi malamang dahilan, sigurado siyang hindi siya isusumbong ni Wendy.
Bagamat hindi siya madalas kasama nito, alam niyang isa itong matalinong babae na hindi maghahanap ng gulo para sa sarili niya. Nilinaw na niya rito na kung isusumpa niya ang alam niya, hindi lang si Alvin ang mapapahamak. Mapapahamak din siya. Tungkol naman kay Eseng na taga Wandering Saint Palace din, ang alam lang niya ay nakapatay ako ng ilang human devil na gustong pumatay sa kanya. Bukod dito, hindi ko ipinakilala ang aking sarili. Sa palagay ko ay hindi niya ako pagtataksilan kahit na nakapatay ako ng ilang piling disipulo mula sa 2 palasyo at 6 na bulwagan. Dahil dito, tiwala si Alvin na hindi matunte ng mga tao mula sa 2 palasyo at 6 na bulwagan ang pagpatay sa guho pabalik sa kanya. Mabuti na lang at walang mga Dao cultivator sa Devil Clans. Kung hindi, malamang nabunyag na ako. Dahil kakaunti lang ang mga Dao cultivator sa Devil Clans, halos walang Dao Talisman Masters sa kanila. Dahil wala silang Dao Talisman Masters, natural lang na mayroon silang katulad ng Mirror Image Talisman. Kung hindi, malamang nabunyag siya kahit isa sa mga Human Devil ay may Mirror Image Talisman. Iniisip ko kung paano magbabago ang mga bagay-bagay sa susunod na pagpunta ko sa Human Devil Saint City. Habang palabas si Alvin ng Human Devil Saint City, lumingon siya pabalik upang tingnan ang Human Devil Saint City habang ang kanyang mga mata ay malamig na kumikislap. Sa sandaling ito, hindi alam ni Alvin na may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakalutang sa langit sa sandaling ito malapit sa mga tarangkahan ng lungsod kung saan naroon si Alvin. Pinagmasdan ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang mga tao sa ibaba niya. Itinoon niya ang pansin sa kanilang mga pangangatawan at mga mukha na parang may hinahanap. Terena, tawag ni Alvin sa mga batang babae at dinala sila patimog. Patungo sila sa direksyon ng mortal na kontinente. Kasabay ng paglipad ni Alvin palayo kasama ang mga babae. Siya yun. Sa kalangitan, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakalutang sa kalangitan ay agad na natigilan nang makita niya si Alvin. Sa wakas ay nagpakita ka na. Kanina pa naghihintay ang nasa katanghaliang gulang sa paglitaw ng binata na nakadamit lila. Ang lalaking ito ang pumatay sa kanyang anak. Natural lang, naramdaman ni Alvin ang tingin ng nasa katanghaliang gulang sa kanyang likuran. Agad siyang lumingon para tingnan. Ha! Sa unang tingin, naramdaman ni Alvin na pamilyar ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Gayunpaman, sigurado siyang ito ang unang beses na nakita niya ito. Pakiramdam ko ay may nakilala na akong kamukhang-kamukha niya dati. Naisip ni Alvin sa sarili. Nang makita ni Alvin ang mapang ipong titig ng lalaking nasa katanghaliang gulang, alam niyang may nasaktan siya rito. Ang mga mata niya. Nakatingin siya sa akin na parang pinatay ko ang mga anak o asawa niya. Hindi nagtagal at naunawaan ni Alvin kung bakit parang pamilyar ang lalaking ito. Alam ko na. Kamukha niya ang disipulo mula sa Wandering Saint Palace na nasa 5th form ng Saint Celestial Stage na pinatay ko. Dati, pinatay niya ang 3 disipulo mula sa Wandering Saint Palace bago siya pumasok sa guho na iniwan ng Eminent Celestial. Sa 3 disipulo, isa sa kanila ang kamukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang na ito. Ang disipulong iyon mula sa Wandering Saint Palace na nasa 5th form ng Saint Celestial Stage. Kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan niya ay Senador Jin Hee. Base sa mga salita ni Wendy, ang ama ni Hee Senador Lai ay isa sa mga elder sa Wandering Saint Palace. Hindi lang iyon, hindi rin siya isang ordinaryong elder. Ang kanyang cultivation base ay nakarating na sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Sa isang kisap mata lamang, nahulaan ni Alvin ang pagkakakilanlan ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Kumikinang ang mga mata ni Alvin habang pinapagana niya ang Golden Crow's Wings at isinama ang mga babae. Lumipad siya sa pinakamabilis niyang bilis na parang sinusubukan niyang tumakas. Natural lang, ang kasalukuyan niyang bilis ay hindi pa napapahusay ng Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic. 2,239. Nang hindi ginagamit ang kanyang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, ang bilis ni Alvin ay kapantay ng isang powerhouse sa 7th form ng Saint Celestial Stage nang gamitin niya ang kanyang Movement Ability, ang Golden Crow's Wings. Hindi ito kayang gawin ng Elder mula sa Wandering Saint Palace na ang cultivation base ay nasa 8th form ng Saint Celestial Stage. Tinatangkang tumakas.
Malamig na kumislap ang mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang makita niyang gagawa na ng hakbang si Alvin. Agad siyang dumiretso kay Alvin. Nang magsimula siyang gumalaw, ang bilis niya ay malinaw na mas mabilis kaysa kay Alvin. Gayunpaman, sa isang iglap lamang habang gumagalaw ang Elder mula sa Wandering Saint Palace, si Alvin ay lumipad na ng maraming milya ang layo. Mag-zoom. Nang sa wakas ay naabutan ng Elder mula sa Wandering Saint Palace si Alvin at hinaranggan ang kanyang daan, nakarating na sila sa kalangitan sa ibabaw ng isang masukal na kagubatan ng kawayan. Walang anumang senyales ng buhay malapit sa kanila. Sa sandaling ito, tensyonado ang kapaligiran. Malamig na tinitigan ng Elder mula sa Wandering Saint Palace si Alvin at sumigaw, "Alvin! Ngayon, kailangan mong pagbayaran ang kapalit ng pagpatay sa anak ko." Pagkatapos niyang magsalita, biglang sumulpot ang matinding intensyong pumatay mula sa kanyang katawan. Nanatiling walang pakialam si Alvin habang nakatingin kay Vilma na karga-karga niya. Malumanay niyang sinabi, "Vilma, maaari mo bang ipikit ang iyong mga mata at magpahinga sa mga bisig ni tatay ng ilang sandali? May kailangan akong gawin." "Daddy, bubugbugin mo ba ang kontrabida na ito?" Kumurap si Vilma nang may kaibig-ibig na tingin habang lumilitaw ang kuryosidad sa kanyang mukha. Sumimangot siya habang patuloy na sinasabi, "Dahil gustong patayin ng kontrabida si Daddy, hayaan mong panoorin ni Vilma si Daddy na bugbugin ang kontrabida, okay lang ba?" Ang kanyang kaibig-ibig na kilos ay agad na nagpatunaw sa puso ni Alvin. "Sige. Makakapanood si Vilma. Pero, huwag mong sisihin si Daddy kung wala kang makita," nakangiting sabi ni Alvin habang tinatapik ang ulo nito ng may pagmamahal. Namula ang mukha ni Vilma sa tuwa nang pumayag si Alvin sa kanyang kahilingan. "Sige." Ang cute-cute niya, parang manika, na parang gusto mong kurutin ang kanyang mga pisngi. Sa kabilang banda, nabalisa si Kelly nang makita niyang pumapayag si Alvin sa kahilingan ni Vilma. Ayaw niyang masaksihan ng kanyang anak ang ganitong madugong eksena sa murang edad. Tutal, bata pa naman ang kanyang anak na babae noon. "Kuya Alvin, huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko." Natural lang, alam ni Alvin ang iniisip ni Kelly kaya binigyan niya ito ng nakakapagpakalmang tingin. Dahil si Kelly ay palaging nagtitiwala kay Alvin ng walang kondisyon, hindi na siya nagsalita patungkol sa bagay na ito. Sa kabilang banda, si Brianna ay nakatingin kay Alvin ng may malalim na iniisip. "Alvin, kilala mo ba ako? Paano mo ako minamaliit ng ganito?" Galit na galit ang Elder ng Wandering Saint Palace nang makita niya kung gaano siya kawalang galang ni Alvin. Sumikat ang kanyang Saint Origin, na nagbigay sa kanya ng isang nakakatakot na aura. Tila nayanig ang mundo sa sandaling ito. "Karaniwan ay wala akong pakialam sa mga taong malapit ng mamatay," sa wakas ay sumagot si Alvin sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Gayunpaman, mas lalo siyang nagalit sa tugon ni Alvin. Wala siyang pakialam sa mga taong malapit ng mamatay. Hindi na napigilan ng Elder mula sa Wandering Saint Palace ang kanyang galit nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Galit na galit siyang sumugod kay Alvin. Bumuhos. 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 Umalangaw-ngaw sa ere ang malalakas na pagsabog habang ang Elder mula sa Wandering Saint Palace ay gumagalaw na parang kulog patungo kay Alvin, na babalot ng intensyong pumatay. Sa sandaling kumilos ang Elder mula sa Wandering Saint Palace, nagsimulang lumitaw ang mga whirlpool sa paligid ni Alvin. Tila mabilis nitong hinihigop ang Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid. Sa wakas ay ginamit na ni Alvin ang kanyang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic. Sa isang kisap mata lamang, ang Sun Saint Origin ni Alvin ay maihahambing sa Saint Origin ng isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Hindi ito nakahihigit sa Saint Origin ng Elder mula sa Wandering Saint Palace. Ginamit ni Alvin ang kanyang Movement Divine Ability gamit ang kanyang Sun Saint Origin na nasa 8th form ng Saint Celestial Stage nang makita niya ang Elder mula sa Wandering Saint Palace na sumusugod papunta sa kanya. Golden Crow Wings. Sa isang iglap, isang pares ng nagliliyab na pakpak ang sumibol at lumapag sa likod ni Alvin. Sinimulan niyang ikampay ang mga pakpak nang lumitaw ang mga ito. Bumuhos. 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 Bumuhos.
Isang sunod-sunod na pagsabog ng hangin ang umalangaw-ngaw sa hangin ng may kalakasan. Mas malakas ito kaysa noong kumilos ang Elder mula sa Wandering Saint Palace. Matapos gamitin ni Alvin ang movement na Divine Ability, binuhat niya ang mga babae at mabilis na lumipad palayo. Ang kanyang kasalukuyang bilis ay kapantay ng bilis ng Elder mula sa Wandering Saint Palace. Dapat sabihin na pinipigilan siya ng 3 babae. Kung hindi niya kailangang buhatin ang mga babae, tiyak na mas mabilis siya kaysa sa Elder mula sa Wandering Saint Palace. Sigurado siya rito dahil ang movement na Divine Ability, ang Golden Crow's Wings, ay walang dodang nakahihigit sa movement na Divine Ability na natanggap ng Elder mula sa Wandering Saint Palace. Ngayong napatunayan na ang Divine Ability ni Alvin ay mas malakas kaysa sa Elder mula sa Wandering Saint Palace, at ang kanilang Sun Saint Origin at Saint Origin ay magkapantay, natural lamang na mas mabilis si Alvin sa kanyang superior na movement na Divine Ability. Paano ito nangyari? Nang matuklasan ng Elder mula sa Wandering Saint Palace na ang bilis ni Alvin ay hindi mas mabagal kaysa sa kanya kahit na kinailangan niyang buhatin ang mga babae, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Makikita rin sa kanyang mga mata ang ekspresyon ng kawalan ng paniniwala. Gulat na gulat pa rin ang Elder mula sa Wandering Saint Palace nang umalis na si Alvin sa lugar. Lumipat na siya sa susunod na lugar upang lumunin ang Heaven and Earth Spirit Energy. Taktika sa paglasap ng elementarya. Muling ginamit ni Alvin ang Divine Ability para sipsipin ang Heaven and Earth Spirit Energy. Ilang paghinga na ang lumipas, ngunit hindi pa rin naabutan ng Elder mula sa Wandering Saint Palace si Alvin. Samantala, ginamit din ng Elder mula sa Wandering Saint Palace ang kanyang Assist-type Divine Ability para mapalakas ang kanyang Saint Origin bago siya bumilis. Habang bumibilis ang kanyang takbo, bigla niyang natuklasan na bumibilis pala ang takbo ni Alvin. Matapos siyang habulin ng ilang sandali, hindi pa rin maabutin ng Elder mula sa Wandering Saint Palace si Alvin na may dalang 3 bagahe. Sa sandaling ito, isang masamang pakiramdam ang bumangon sa puso ng Elder ng Wandering Saint Palace. Nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili. Karapat-dapat ba ako sa isang taong katulad niya? Nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan ang mga saloobin ng pag-atres. Bagamat gusto niyang ipaghiganti ang kanyang anak, batay sa kasalukuyang sitwasyon, malamang na mawawalan siya ng buhay bago pa man niya maipaghiganti ang kanyang anak. Sa sandaling ito, nakapagdesisyon na ang matanda mula sa palasyo ng paggala. Tumakbo. Agad na nagpalit ng direksyon ang matanda mula sa lugar ng paggala at sumugod patungo sa direksyon ng lungsod ng mga Diablo tao. Natatakot siyang maabutin siya ni Alvin. Hindi siya tanga. Bagamat hindi pa siya inaatake ni Alvin, nakikita niyang kalmado si Alvin habang umiiwas sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya inatake ni Alvin. Maaari kayang hindi nagtagal ang kanyang bilis. Plano ba niya itong patayin gamit ang isang suntok? Hindi siya nang ahas na sumugal. Magiging maayos sana ang lahat kung makakaligtas siya. Gayunpaman, kung siya ay mali, mamamatay siya. Mga 20 hininga na ang nakalipas simula nang magdesisyon ang matanda mula sa palasyo ng paggala na tumakbo. Si Alvin ay gumalaw sa maraming lugar upang higupin ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Oo, sa wakas ay napataas ko na ang lakas ko hanggang sa limitasyon nito. Sa sandaling ito, sa wakas ay napataas na ni Alvin ang kanyang Sun Saint Origin sa antas ng isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage gamit ang Elementary Devouring Tactic. Habang malakas na gumagalaw ang Sun Saint Origin sa kanyang katawan, pakiramdam ni Alvin ay siya na ang hari ng mundo sa sandaling ito. Tangkang tumakbo. Nang makita ni Alvin na ang Elder mula sa Wandering Saint Palace ay tumakas ng medyo malayo, pinaikit niya ang kanyang mga mata at ngumisi. Parang pamilyar sa kanya ang eksenang ito. Dati, noong umalis si Alvin sa Human Devil Saint City kasama ang mga batang babae, hindi ba't naging mapang-ipong din ang Elder mula sa Wandering Saint Palace? Mga pakpak ng gininto ang uwak. Nakangising sabi ni Alvin habang ginagamit niya muli ang movement na Divine Ability. Bagamat ginagamit niya ang parehong kakayahan, ang kanyang kasalukuyang bilis ay ibang-iba na ngayon kumpara dati. Agad na ginamit ni Alvin ang Sun Saint Origin sa kanyang katawan gamit ang kanyang 79 na Saint Veins matapos niyang gamitin ang Divine Ability, ang Golden Crow's Wings.
Sa kasalukuyan, ang kanyang bilis ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa Elder mula sa Wandering Saint Palace. Napakabilis! Napakabilis! Ang galing ni Daddy! Sigaw ni Vilma na nasa bisig ni Alvin nang may pinanibik habang ikinakaway ang mga braso nito. Paano siya nakakilos ng ganito kabilis? Tuwang-tuwa si Brianna. Sa puntong ito, malabo na ang paligid para sa kanila dahil sa napakabilis na paglipad ni Alvin. Sa kabilang banda, tila hindi nagulat si Kelly. Noon pa man ay bulag na ang kanyang pananalig kay Alvin at iniidolo niya ito. Sa kanyang mga mata, tila wala itong hindi magagawa. Dahil ang bilis ni Alvin ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa Elder ng Wandering Saint Palace, nagawa niyang maunahan ang Elder mula sa Wandering Saint Palace sa loob lamang ng ilang paghinga. Napahinto siya nang harangan niya ang daanan ng Elder. Ito. Ang ekspresyon ng Elder mula sa Wandering Saint Palace ay lubhang nagbago nang makita niyang biglang sumulpot si Alvin sa kanyang daan. Isang ekspresyon ng gulat at kawalan ng paniniwala ang makikita sa kanyang mukha. Iyong. Ang bilis mo. Paano naging ganito kabilis? Ay ikaw. Itinatago mo ba ang lakas mo? Pakiramdam ng Elder mula sa Wandering Saint Palace ay parang nabaliw siya. Ang binata na nakasuot ng lila na mas mabagal kaysa sa kanya noong una ay biglang nagkaroon ng napakabilis na bilis sa huli. Dahil madali niya akong naabutan, natatakot ako na isa siyang makapangyarihang nilalang sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Isang ideya ang biglang lumitaw sa isipan ng Elder mula sa Wandering Saint Palace. 2,240. Ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Nang lumitaw ang kaisipang ito sa isipan ng Elder mula sa Wandering Saint Palace, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at nanigas ang kanyang katawan. Ang binatang ito na nakasuot ng lila na nagngangalang Alvin ay nasa 9th form ng Saint Celestial Stage. Ang taong pumatay sa anak niya ay isa palang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Kung alam lang niya na ang kalaban niya ay isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage, hindi siya sasama kahit matalo pa siya. Isang biro. Isang makapangyarihang nasa 9th form ng Saint Celestial Stage ang isang taong kasing lakas ng Palace Master ng Wandering Saint Palace. Bagamat mas mababa lang ng isang antas ang Elder mula sa Wandering Saint Palace, napakalaki ng agwat. Kasing dali lang ng pagbibilang ng 1, 2, 3 para mapatay siya ng isang nasa 9th form ng Saint Celestial Stage. Tumingin ang Elder mula sa Wandering Saint Palace kay Alvin at naglakas loob na sabihin, "Sir." Swoosh! Casual na ikinumpas ni Alvin ang kanyang kamay at narinig ang maikling tunog ng isang sigaw ng espada. Sa isang kisap mata, isang sinag ng espada ang tumama sa Elder ng Wandering Saint Palace, na nakatutok sa espasyo sa pagitan ng kanyang mga noo patungo sa kanyang kaluluwa. Bago pa man magamit ng Elder mula sa Wandering Saint Palace ang soul detaching technique na natatangi sa mga powerhouse na nasa o mas mataas sa 8th form ng Saint Celestial Stage, ang kanyang kaluluwa ay nawasak na ni Alvin. Nanatiling tahimik si Alvin mula simula hanggang katapusan. Putok. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin halos kasabay ng pagtagos ng sinag ng espada sa glebela ng Elder mula sa Wandering Saint Palace. Naihampas ni Alvin ang kanyang kamay sa ere. Sinundan ito ng mga ugong ng hangin at kulog. Parang kaya nitong galawin ang mga bundok at galawin ang dagat. Boom! 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 Umalangaw-ngaw sa ere ang malakas na tunog ng mga pagsabog habang ang pagsabog ng Sun Saint Origin ay bumaril mula sa palad ni Alvin. Tinamaan nito ang matanda mula sa Wandering Saint Palace na patay na sa alon. Nangyari ang lahat ng ito sa bilis ng liwanag. Si Alvin lamang ang malinaw na nakakita sa nangyari. Kung isasantabi sina Kelly at ang kanyang anak na babae, maging si Brianna ay hindi malinaw na nakita ang pag-atake ni Alvin. Narinig lamang ni Brianna ang maikling tunog ng isang sigaw ng espada. Sa sumunod na sandali, patay na ang lalaking gustong pumatay kay Alvin. Tanging ang spatial ring na lamang ang natira nang bumagsak ito sa lupa. Casual na ginamit ni Alvin ang kanyang enerhiya upang dalhin sa kanya ang spatial ring. Natural lang, hindi ganoon ka-inosente si Brianna para akala niya ay umalis na ang lalaki. Bukod pa rito, paano niya maiiwan ang kanyang spatial ring dito kung aalis na rin naman siya? Isa lang ang posibilidad. Patay na ang lalaking iyon.
Daddy. Nasaan ang kontrabida? Saan siya nagpunta? Hindi alam ni Vilma ang kahalagahan ng spatial ring. Lumingalinga siya habang nasa mga bisig ni Alvin habang sinusubukang hanapin ang matanda mula sa Wandering Saint Palace. Maaaring hindi alam ni Vilma ang kahalagahan ng spatial ring, ngunit alam ni Kelly. Nang marinig niya ang mga inosenteng tanong ng kanyang anak, dali-daling sumagot si Kelly, Vilma, ang kontrabida ay tumakas matapos bugbugin ng kanyang tatay. Tumakas siya. Sandali na natigilan si Vilma. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, nagsimula siyang magsaya, wow. Ang galing ni Daddy, nabugbog mo ang kontrabida. Hinalikan niya si Alvin sa pisngi ng may pananabik. Siya ang pinakatuwa sa lahat ng naroon sa eksena. Matapos tapikin ng may pagmamahal sa ulo ni Vilma, ngumiti siya rito ng may pagmamahal. Pagkatapos, humarap siya kina Kelly at Brianna at sinabing, "Tara na. Kailangan nating patuloy sa paglalakbay." Binuhat niya ang tatlong babae at bumalik sa kanyang bayan. Ang kanyang bayan ay nasa isa sa mga mortal na kontinente sa ibabang lalawigan ng Dao Marshall Saint Land. Ito ay tinatawag na Cloud Continent. Dahil ang Sun Saint origin ni Alvin ay nasa 9th form pa rin ng Saint Celestial Stage, sinamantala niya ang pagkakataon at lumipad pabalik sa Cloud Continent sa napakabilis na bilis. Mas manipis pa ang Heaven and Earth Spirit energy sa Cloud Continent kumpara sa Lower Province. Handa na ang mentalidad nina Alvin at Kelly para dito. Gayunpaman, medyo mahirap para kina Brianna at Vilma na masanay dito. "Daddy, ayoko rito," sabi ni Vilma kay Alvin nang nakanguso. "Vilma, magpakabait ka. Aalis tayo rito kapag nahanap na natin sina Lolo at Lola, ha?" Nakangiting tanong ni Alvin. "Sige." Tumanggo si Vilma nang masunurin bago sinabi, "Daddy, hanapin natin sila sa lalong madaling panahon. Maaari natin silang ibalik sa lugar kung saan tayo naruroon. Tiyak na mas matutuwa sila doon." "Sige, sige. Makikinig kami kay Vilma." Tumanggo si Alvin. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patimog. Di nagtagal, nakarating sila sa 10 dakilang dinastiya na matatagpuan sa gilid ng kontinente ng ulap. Pagkatapos makapasok sa lupang pag-aari ng 10 dakilang dinastiya, dumaan si Alvin sa mga ulap kasama ang mga batang babae bago siya nagsimulang bumaba. Sa prosesong ito, nakakita sila ng maraming tuyong bangkay na walang asensya ng dugo. Malinaw na nilamon ito ng mga Diablo. Mga guho ang naiwan kapalit ng mga masiglang lungsod na naalala ni Alvin. Mga angkan ng mga Diablo. Namumula ang mga mata ni Alvin sa puot. Ang kanyang puot para sa mga angkan ng mga Diablo ay tumaas sa kanyang puso na parang apoy na kayang magliyab sa kahit ano. Mag-zoom. Mag-zoom. Naglakbay si Alvin sa buong 10 dakilang dinastiya kasama ang mga batang babae sa pinakamabilis niyang bilis. Naiwan ang mga bangkay ng mga Diablo sa kanyang likuran. Sa kanyang bilis, halos 10 araw lang ang itinagal niya para maalis ang mga angkan ng Diablo sa 10 dakilang dinastiya. Sa panahong iyon, sinubukan din ni Alvin na pagbutihin ang likas na espiritual na ugat ni Kelly. Natuklasan niya na kahit ang isang maitim na lilang likas na espiritual na ugat ay maaari pa ring pagbutihin. Hindi pa iyon ang limitasyon. Gayunpaman, natuklasan din ni Alvin na aabutin ng napakatagal na panahon para mapabuti niya ang likas na espiritual na ugat ni Kelly. Para itong isang walang hanggang hukay. Gaano man karaming likas na espiritual na ugat ang kanyang nilamon, tila hindi pa rin ito sapat. Ibinigay niya sa kanya ang kalahati ng likas na espiritual na ugat na kanyang nilamon mula sa mga Diablo sa 10 dakilang dinastiya, ngunit para itong pagbuhos ng isang tasa ng tubig sa dagat. Sa kabilang banda, ang likas na espiritual na ugat ni Alvin ay nagdilim. Isang hakbang na lang ang lapit niya sa pagkakaroon ng isang maitim na lilang likas na espiritual na ugat. Sa tingin ko napatay ko na ang karamihan sa mga Diablo sa 10 dakilang dinastiya maliban sa mga nakapagtago mula sa akin. Panahon na para pumunta ako sa Crimson Sky Kingdom para tingnan kung naroon sina Ama, Ina, at Late Megan. Ang Crimson Sky Kingdom ay isa sa maraming kaharian sa ilalim ng Azure Forest Imperial Kingdom ng Darkstone Empire. Bahagi ito ng Dark Cloud Dynasty ng 10 dakilang dinastiya. Ito rin ang bayan ni Alvin. Dito nagsimula ang lahat para sa kanya.
Dati, nalagpasan ni Alvin ang Crimson Sky Kingdom noong nangangaso siya sa mga Devil Clans sa 10 Great Dynasties. Gayunpaman, hindi niya hinanap ang kanyang pamilya dahil nakatutok siya sa pangangaso at pagpatay sa mga Devils. Dahil dito, bumalik siya muli sa Crimson Sky Kingdom upang hanapin ang kanyang pamilya at mga kaibigan pagkatapos niyang patayin ang mga Devils. Ang Crimson Sky Kingdom ang pinakakaunting na pinsala dahil ito ay matatagpuan sa isang liblib na lugar. Ang mga Devil Clans dito ay lubhang mahina sa paningin ni Alvin. Malamang na sila rin ay mga nasa ilalim na lugar noong nasa Land of Exile. Pumunta sila sa Crimson Sky Kingdom upang magsaya at matikman ang kapangyarihan. Mas mababa sila kaysa sa mga langgam sa Land of Exile. Halos hindi sila mabuhay, lalo na ang magsaya sa kanilang buhay. Gayunpaman, para silang mga hari sa liblib na lugar na ito sa Saint Province Realm. Hindi nilamon ng mga Devil Clan na nanirahan dito ang dugo ng mga taong ito dahil masyadong mahina ang mga tao. Kaya naman, hinayaan sila ng mga Devils na mamuhay sa isang palabas ng kapangyarihan. Nagkakaroon ng napakasayang karanasan ang mga Devils sa Crimson Sky Kingdom. Walang nangahas na saktan sila, kahit ang hari. Hindi lamang takot na saktan sila ng mga tao, kundi magalang pa silang tinatreto. Pagdating ni Alvin sa Crimson Sky Kingdom, pinatay niya ang lahat ng mga Diablo roon, na nagpanumbalak ng kapayapaan sa Crimson Sky Kingdom. Matapos maghanap kung saan-saan, natuklasan ni Alvin na wala rin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Wala rito sina tatay, nanay, at Little Megan. Bukod sa lugar na ito, saan pa kaya sila naroon? Naguluhan si Alvin. Matapos umalis si Alvin sa Crimson Sky Kingdom kasama ang mga babae, walang patutunguhan siyang naglibot sa 10 dakilang dinastiya. Mula simula hanggang katapusan, hindi na inabala ni Alvin ang kanyang mga dating kaibigan sa Crimson Sky Kingdom. Ngayong naalis na niya ang mga Devil Clans sa 10 Great Dynasties, hindi na siya nag-aalala tungkol sa kanilang kaligtasan. Ayaw niyang guluhin ang kanilang buhay. Saan pa kaya sila naroon? Matapos ang masusing paghahanap sa buong 10 dakilang dinastiya, hindi pa rin niya mahanap ang kanyang ama, ina, si Little Megan, at ang kanilang anak. Nagsisimula na siyang makaramdam ng pagkabalisa. Hindi niya alam kung saan pa kaya sila maaaring pumunta pagkatapos umalis sa Asher Cloud Mansion. Sa silangang bahagi ng ibabang lalawigan ng Dow Marshall Saint Land. Raymond, dalhin mo ang 10,000 Mountain Seal at tumakas ka na. Isang malamig na boses na may bahid ng pag-aalala ang umalangaw-ngaw sa hangin. Kung makakaligtas ka, maghanap ka ng mas mahusay na master para dito. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.